Bakit nga ba Barcelona? Actually, isa sa mga dahilan, mahal kasi noon ang pamasahe pa uwi ng Pinas. Kaya napaisip kami, anong bansa kaya ang medyo malapit sa atin ng feeling? Siyempre, Spain. Dahil sa history natin. May na ako sa history. Kaya tanungin na lang natin sila Pulapot Magellan. Sa totoo lang, hindi talaga ako mahilig mag-travel. Una, magastos. Pangalawa, sumasakit yung tainga ko sa eroplano. Pero napaisip ako, kung hindi ko gagawin ngayon, kailan pa? Dito naman, House of Candy. Siyempre, kapag mga bata ang kasama mo, hindi pwedeng puro lugar na gusto nating matatanda. Mas masaya rin para sa akin kapag nakikita kong excited sila sa mga simpleng bagay. At dahil warm ang weather dito sa Barcelona, minsan parang nasa Pinas ka rin. Lalo na kapag nasa beach ka, maraming tao sa labas at parang laging may ganap. Siyempre, hindi mawawala ang pagkain. Tinry din namin ng paella. Pero sa lahat ng napuntahan namin, may isang lugar talaga na mas tumatak sa akin. Mercat del Encants de Barcelona. Ito yung sinasabi ng panganay kong anak na thrift store. Siya talaga ang nag-recommend na pumunta kami rito. Pagdating namin, hindi lang pala basta thrift store. Ang daming tao at kung ano-anong paninda. May mga lumang kamera, damit, souvenirs, laruan, gamit sa bahay at kung ano-ano pa. Para talaga siyang palengke na lahat ng senses mo activated. Mukhang ito rin yung isa sa mga paboritong pinuntahan ng panganay ko. At syempre, ang asawa ko. At dito, uhaw na talaga ako. Isa rin sa mapapansin mo sa Barcelona yung mga building. Unique at maganda talaga. Pero na-curious kami dito sa laruan na parang sipol ng ibon. At isa pa sa talagang napansin ko rito, ang daming Pinoy. Kahit bibili ka lang ng bubble tea, may makakausap kang kababayan. Tapos, shopping ulit. Siyempre, hindi pwedeng mawala yan. Nagpunta rin kami sa aquarium. Pero habang tumatagal yung trip, mas na-realize ko na hindi naman talaga yung lugar lang ang importante. Mas tumatatak sa akin yung mga simpleng moments na magkakasama kami. Tinry ko ang paella, pero maswak talaga sa panlasa ko yung Takushu restaurant. Siguro dahil Asian ako. Pagdating ng gabi, umakyat kami sa rooftop ng hotel. Dito mo makikita yung Barcelona na maliwanag sa gabi. At dito rin, parang unti-unti kong naisip, buti na lang pumunta kami. Habang pauwi at tinitingnan ko yung mga naging highlights ng trip, doon ko na-realize na iba-iba talaga tayo ng mga bagay na tumatatak sa atin. Hindi man namin napuntahan lahat ng typical tourist spots, okay lang. Kasi, para sa akin, hindi naman paramihan ng napuntahan ng sukatan kung naging memorable ang isang trip. At sa lahat ng nakita at napuntahan namin sa Barcelona, ang pinakamasarap pala sa pakiramdam ay makita yung pamilya kong masaya. Doon parang may bigla akong na-realize. Oo nga pala. Minsan kailangan mo lang umalis sa nakasanayan mong routine para maalala kung gaano kasarap gumawa ng bagong memories kasama ang pamilya. Hindi naman kailangan palaging malayo, yung grande o maraming mapuntahan. Minsan, sapat na yung magkakasama kayo at may bagong experience na sabay-sabay ninyong maaalala. Kaya kahit hindi talaga ako mahilig mag-travel, baka kailangan ko lang palang matutong gawin ito paminsan-minsan, habang kaya pa ng tuhod ko. At kung tatanungin niyo ako ngayon kung sulit ba ang Barcelona? Oo. Pero hindi dahil sa mga sikat na lugar, magandang building, sa dami ng napuntahan namin. Sulit siya dahil nakita kong masaya ang pamilya ko at kasama nila ako.